Objective ng Universal Healthcare ay matutukan ng pagkaalaman ng mga health lead, ng mga barangay leaders, kasi tayo po ang magsisimula nito. Sa ngayon po, kung napapansin nyo, kapag po nasa ibang bansa po, kapag po na-hospital ang mga tao doon, wala pong binabayaran, di ba po? Ganon din po ang ating Universal Healthcare Act. Explain ko na. Sige po. Ano ang Universal Healthcare Act? Bakit kailangan natin alamin ang Universal Healthcare Act? May dalawa po yung objectives. Sa dulo ko po ipapakita sa inyo ang objectives ng dalawa niya. May ipapakita po akong video sa inyo para po maintindihan niyo po siya, mas maintindihan. Baka po medyo nahilo kayo, may bonang na po. Kaya ayaw ko naman. Pwede ko naman right? Universal Healthcare. Ito ay isang reforma ng healthcare system na mapapakinabangan na ng lahat ng Pilipino. Mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Everybody, that's Ramo. Kaya, ikaw ang sumisigit. Halipagets. Mali. Bawat Pilipino, bata man o matanda, hindi kasama ang check-in. Sorry. Pero kasama kahit mo check-in. Pero, paano kung walang health card? Pwede na, basta para sa kalusugan. Sa home treatment at rehab, makakatulong ang UHC sa gastos ng pagpapagamot. Kasama mo, mas mainam ang preventive health kaysa huli na ang lahat. Mahalagang nauunawaan natin ang UHC. Kailangan namin at mga tanong at komento magdala ng pakibahagi para makinabang sa mga pagbabago na ng universal healthcare. Kasama na dito. Ayan, base po sa napanood niyo, ano po ang masasabi niyo na kahulugan ng Universal Healthcare? Sige po. Tama po yun. Ano po ang meron pag sinabi Universal Healthcare? Meron po bang pinipiling tao? Mayaman lang po ba? Mahirap lang po ba? Parang kalahatan po. Ano po? Kasama po ba ang bata? Yes. Kasama po ang matanda? Pag na-aksidente po, kasama po ba siya? Kapag po magpapacheck up, kasama po kaya yun? Kasama po. Ano po? Yun po ang Universal Healthcare Act. Ayan po. Dapat po, i-groupings po kayo sa tatlo. Kaya lang, mukhang kulang na po tayo sa oras. Ano po? Sir, ito na. Hihiling po ako ng pagkakasunod-sunod po noong words natin para makabuo po tayo ng Universal Healthcare. Ang Universal Healthcare po kasi, ito po ay nakabatas ng RA 11223. Napakahaba po ng batas na ito. Ito po ay 63 pages. Pinasa ko po kahapon. Ayan, ito po ay, ang kabuuan lang po nakalagay doon ay yung kung paano tayo magiging membro, kung paano mo masasabi na member ka sa Universal Healthcare Act. Yan. Ang RA 11223 ay Universal Healthcare Act, naglalayong, sige po, pakibasa po.
naglalayong makapagbigay sa lahat. Ibig sabihin, kasama po yung lahat na banggit ko kanina na aksidente, bata, matanda, may ngipin o wala. Ano po? Yan. Ang Pilipino ng dekalidad, ibig sabihin, may quality po yung care. Abot kamay, ibig sabihin, madali po natin makukuha. At abot kayang servisyo ng pangkalusugan na walang dapat ipangamba sa gastusin. Ibig sabihin po, yung darating po ang panahon kapag na-implementa na po sa lahat ng barangay, sa lahat ng bayan, ang Universal Healthcare Act, darating po ang panahon na halos wala na rin po tayo babayaran. Halos wala po tayo babayaran. Maulit ko po at baka maging mali po ang intindi kapag Universal Healthcare Act, wala daw babayaran. Halos. I-explain. Yeah. Ano ang layunin ng Universal Healthcare? Malusog na pamumuhay sa komunidad, paaralan at sa lugar ng hanapbuhay. May nakalaang doktor, nurse at midwife sa bawat pamilya. Libreng basic health services, maiwasan o mabawasan ang gastusin pangkalusugan. At pangangalaga ay ibinibigay ng isang organisadong tagapangalaga sa pamamagitan ng Integrated Network. Ito po ay naibigay naman natin sa ating pamayanan. Ano po? Tayo naman po ay may nakalaang nurse sa ibang barangay. Ano po? Tapos, ang binibigay naman po nating health services po dito ay mga libre naman po. Nagkakataon lang po na kapag kailangan po natin na pumunta sa bayan, yung mga laboratories po natin, doon lang po tayo nagkakaroon ng bayad. Pero, sa pagdating po sa RHU, kung ikukumpara niyo po na pumunta po sa ibang laboratories, mas mahal po sa ibang laboratories. Halos wala na po binabayaran pag nasa RHU po tayo. Ano po? Tapos yung healthy community through the implementation of 7 priority areas. Ito daw po, dapat daw po, nagkakaroon daw po tayo from time to time ng batas tungkol po dito sa barangay. Kagaya po ng tungkol sa diet and exercise. Formula po tayo ng batas na nakakapag-sumba, yung iba pong barangay nakakapag-produce po ng ganun. Kaya din po natin yun. Yung ibang environmental health, vaccination, nagagawa naman po natin ito. Ito pong substance use, mental health, sexual and reproductive health. Kailangan po ba natin ito dahil tayo po ay maunti ang populasyon? Mukhang mga lang naman po, yung tamang paggamit ng mga contraceptives po, at saka violence and injury prevention. Ito naman pong violence and injury prevention. Nakasaksi ako ng mga nakaraan dito sa atin na kapag may problema naman nga, check-up naman nga napunta. Ano po ka? Doon po nag-uusap. Tapos, para daw po maging ma-attain po yung optimal level of health, dapat po yun ay na lahat po ay nagagawa po natin. Universal health care. Yeah. 3 dimensions of universal health coverage. Current pooled funds. Yung current pooled funds po natin, ito po yung ginagawa po natin ngayon. Itong current pooled funds, ito lang yung pondo na hawak natin sa barangay, sa munisipyo, at sa buong bansa po natin. Population. Sino nga po covered? Lahat. Lahat ng hindi covered, lahat ng covered, kasama po lahat dyan. Ang services po, anong servisyo po ang covered? Madadagdagan ang servisyo covered sa UHC. Sa mapapansin niyo po, ano pong meron doon sa pictures natin? Picture A, picture B po. Bali po ma'am, ang base po dyan sa picture na nakikita natin, ayan po ay sa pagkakaunawa ko, ay yung harang po na yan ay parang, bakod po na yan ay parang hadlang yan po ay parang isang kahirapan na may kumpara po po sa barangay. Yun pong mga may tungtungan, napapansin po natin ay itong isa'y walang tungtungan. Parang yan pong hindi nakatungtong ibabase ko po sa isang barangay, isang sityo po na siya po ay may kakayanan na
ito pong may tungtungan ay yung sityo pong na higit na nangangailangan. Kumbaga po, siya ay kaya dalawang tungtungan ay siya ang higit na dapat matulungan ng serbisyo po sa barangay. Bali parang equity at equality po yan po. Yun lang po ang aking masasabi dyan, ma'am. Very well said. Tama po si Kap. Ito po, itong picture na ito, pinapakita po niya ang equality. Kumbaga, lahat po, example, lahat po sa iyo na mabibigyan. Lahat, mayaman ka, mahirap ka, madami kang anak, isa lang anak mo, pare-para si bibigay 500. Ganun po, Sa kabila naman po, ang tawag po dito, equality. Kasi pare-parehas po ang binibigay. Sa kabila naman po, ang tawag po dyan ay equity. Ibig sabihin, kung ano po yung pangangailangan, yun ang ibibigay sa iyo. Kagaya nito, matangkad naman siya. Hindi naman niya kailangan ng tuntungan. Hindi na po siya binigyan ng tuntungan. Itong pangalawa, maliit kasi siya. Kahit isang tuntungan ibigay mo, mahihirapan pa rin siya. Kaya ang ibibigay mo, 2 tuntungan. Yung isa, kahit bigyan mo siya ng tuntungan, hindi niya kayang umangat. Kaya ang gagawin mo, bibigyan mo siya ng, ano ba tawag doon? Parang leverage para makaakyat ka, makita mo kung anong meron na sa kabilang bakod. Ang tawag po dito, equality, sa kabila naman po ay equity. Ano po, malinaw po. Sa Universal Healthcare Act po, ang ginagawa po niya, hindi po siya nagbibigay ng equality. Kasi kung equality pong ibibigay sa lahat ng Pilipino, hindi po, kumbaga po, kung kagaya nga kanina, 5 yung anak ko, isa lang yung anak niya. Paano kung 500 din lang ang binigay sa akin? Kulang yun para sa amin. Pero kung 500 ang binigay sa kanya, isa lang yung anak niya, nagising sa kanya. Ganun po ang Universal Healthcare Act. Ibibigay kung ano ang pangangailangan. Ibibigay sa iyo kung ano ang mas sigit mong pangangailangan. Ganun. Direct cost. Bahagi ng bayad sa serbisyong pangkalusugan na covered. Mababawasan ang co-sharing at bayad. Yun po ang dimension ng Universal Healthcare Act. Yun kasi yung pinaka-importante nun kasi hindi naman lahat ng Pilipino afford ang magpagamot. Kaya ginawa po ang batas nito. Sino ang covered sa Universal Healthcare? Ang lahat ng Pilipino ay otomatiko ng miyembro ng National Health Insurance Program o PhilHealth. Ibig sabihin po, hindi mo na kailangan magpa-member sa PhilHealth. Kami po ay magbibigay din sa inyo ng mga form, sasagutan niyo po yun. At yung mga form na yun, kagaya ng sa inyong ginawa bago kayo pumunta sa Pinamalayan. Yung mga form na po yun, ibig sabihin, i-register po namin kayo under RHU sa PhilHealth po yun. Kaya lang po kinuha yung mga PhilHealth na mga ito sa mga current na meron na. Pero yung sa mga anak natin na mag-21, magkakaroon din po sila. Pero hindi na po nila kailangan po mag-register. Paano po maging member ng PhilHealth? May 2 pong klase po yan. Isang direct contributor at isang indirect contributor. Pag direct contributor, sino po ba ang mga sinasabing direct contributor? Empleyado po na may formal employment. Kagaya po nila. Empleyado po ng munisipyo. Ibig sabihin sila po, meron po silang, employees with formal employment. Kagaya po ng mga nagtatrabaho sa bangko, sila po ay, ang nagbabayad po ng PhilHealth nila ay bangko. Yung kanila pong employer. May employee-employer relationship po sila. Yung mga kasambahay po natin, di ba, recently parang require na kapag nagkasambahay ka, meron kang PhilHealth, meron kang SSS, yun. Yun po yung RA 10361, Domestic Workers Act. Self-earning individuals or professionals practitioners. Kagaya ko po, kung ako po ay nasa private hospital, kagaya ni Doc, kagaya po ni Doc, self-practitioning, professional practitioners po siya, may babayad po siya. Kagaya po rin po sa mga tax po natin. Overseas Filipino workers, mga OFW po natin. Kasamahan na rin po ng Filipinos living abroad. Filipinos with dual citizenship, kagaya po ng mga, kagaya ni
Mayor Alice Guo. Chinese at saka Filipino. So siya po ay dual citizen. May mga ganun. Tapos, all Filipinos age 21 years old and above who have the capacity to pay premiums. Yung mga kagaya po ng 21 years old na kaya namang magbayad ng PhilHealth na kanila. Pero lahat po ng walang kakayahan na magbayad ng PhilHealth, ng sariling PhilHealth, doon po siya papasok sa indirect contributors po natin. Ang mga indirect contributors naman po natin, mga indigents po na identified by the DSWD. Yung mga beneficiaries po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung mga Fortis po natin. Yung mga senior citizens po natin, di ba po automatic na member niyo po tayo ng PhilHealth, wala na pong babayaran. Tapos, yung mga persons with disability, ito po yung mga pina-assess na pinayagan ni Doc na mapirmahan, mabigyan ng ID na PWD. Yeah, tapos yung sangguniang kabataan officials, meron din po yung batas previously sponsored by LGUs, all Filipinos age 21 years. Syempre, kung doon sa direct contributors, may kakayahang magbayad yung 21 years old, kung dito naman po, yung 21 years old, walang kakayahang magbayad ng sariling PhilHealth, ipro-provide po siya ng ating pong LGU. So, automatically po, lahat po ay walang maiiwan sa pagkakaroon ng PhilHealth. Ito po ay pang future pero mas maganda po na ma-implement na natin. Kaya ang gagawin po natin, mamimigay po kami ng papel para lahat po tayo ay ma-register na sa akin. Anong serbisyo ang covered sa universal healthcare? Madami po siguro gustong malaman ito at makasabihin, bakit yung yun ay hindi? Yan. Ang UHC ay tinitiyak na ang bawat isa ay nakakatanggap ng optimal health services. Pag sinabi pong optimal, pinakamataas na pagtanggap ng health services. Dalawa po ang klase ng optimal health services, yung population-based at individual-based. Under the population-based po, health promotion, disease surveillance, vector control. Kung naaalala niya po, nung nagka-COVID po tayo, isa lang po yung naging, isa lang yung parang solution, isa lang yung parang naging approach ng healthcare po natin sa kanila. Makapagbigay ng bakuna para sa lahat, tama po. Makapagbigay ng mga health promotions, mga health teachings na kailangan iwasan ng ganito, kailangan magmask, magbibigay po tayo ng mga health teachings. Yun po kasi ang pinakang goal ng population base kasi siya po ay pangkalahatan. Ibig sabihin po madami pong naapektuhan. Kasamahan din po yun ng mga disaster, mga nagkabagyo. So, ang approach po dyan ay population-based. Individual-based. Siya naman po yung kapag pumunta ka sa center, i-check up ka nito. Kasi individual, ikaw lang yun Ikaw lang yung nakakaranas. Assurance of member access to quality care from all levels of healthcare provider networks including use of digital technologies for health. Ito pong mga digital technologies for health, kasama na po dyan yung mga CT scan, X-ray, kasama na po dyan. Integrated patient records management system including electronic health records management system. Ayan. Ito po yung sinasabi ko kanina na pinagawa namin. Ang tawag po kasi dyan ay iClinic SIS. Kapag po naipasok ka na sa system namin, sa RHU, hindi ka na pwedeng ipasok sa system sa pinamalayan. Ibig sabihin, kung may records ka doon, na CBC ka ni Doc, pinakuhanan ka ng dugo, pinakuhanan ka ng ihi, kapag binuklat yun yung pinamalayan, makikita niya na, pinagawa na pala to, nito lang, hindi ko na siya ipapaulit. So, magkakaroon po tayo ng networking. Kung nakita na siya sa LGU na ginawa, hindi na siya ipapaulit doon sa hospital na pinagpagawaan. Kung kailangan na dalhin siya, kunwari kailangan siyang dalhin sa Maynila, talaga matindi yung sakit niya, kita pa rin po yun sa Maynila. Sa hospital na pagkakaroon niya sa Maynila. Hindi na po kailangan ng bitbit mo lahat, ang dami-dami mong papel, kasi ngayon po lahat ay papasok na siya sa system. Ganun po ang nangyayari. Patient navigation and coordination system. Yun din po yun. Magkakaroon na po ang coordination ng bawat healthcare systems para sa mas madaling access po sa bawat informations po ng bawat pasyente. Sinisiguro ng UHC na walang pasyenteng mapapabayaan. Simula po sa amin, sa Barangay Health Station, hanggang sa Apex. Apex Hospital po ang tawag sa mga hospital sa Manila na National Kidney Center, Philippine Heart Center. Yung lahat po ng mga centers na may Quezon Up na puro pang-specific na major organs po natin. Yan.
Paano ang patient navigation or referral pathway ng munisipyo? Ngayon po kasi, hindi na po siya yung kagaya ng dati na kunwari ako, gusto kong magpadala sa Maria Estrella. Eh, yun na ang choice ko. Gusto ko magpadala sa probinsya. Yun na ang choice ko. Ayaw ko na sa community dahil matatari ang tao doon. Ganon. Hindi na po ganun ang ating referral system. Ngayon po, kung galing ka sa RHU, ang mangyayari po dyan, kailangan po itawag sa ating pinakamalapit na hospital, which is the Bungabong or the community hospital po natin sa Pinamalayan. From there, saka pa lang po tayo pupunta ng provincial hospital. Minsan po kasi pag dinaretso po namin ng provincial hospital, ang imit po nila, bakit hindi nyo dinaan ng community? Which is, yun yung tama. Maidaan mo muna siya sa pinakamalapit ng hospital bago ka pumunta sa mas malaking hospital. Kasi kumbaga po, kami po ay primary, may secondary, at tertiary pa po ang sunod. Hindi ka naman pwedeng pumunta from primary, tertiary ka agad, saka ka bababa ng secondary. Mali po yun. From primary, secondary, tertiary, pababa ka, tertiary to primary. Kasi si primary, after mo hospital, dapat mag-check up ka pa rin niya sa primary na, kamusta ba to? Wala lang hospital siya. Ganun po yung tamang sistema niya. Yan. Pathway of patient enlisted in a network. Kung si patient ay naging sick, hindi naman siya emergency, magsisik siya sa primary care. Primary care is the barangay health station. Sa amin po ito. Ngayon, kung kailangan po namin ng ancillary, pharmacy, ancillary, mga x-ray, CBC, sasabihin po namin yan. Tapos, kung sasabihin naman namin na, ay, kailangan mo magpakonsulta sa gastro, kasi lagi masakit yung tiyan mo. Kailangan natin matingnan kung anong meron. Kasi hindi naman namin check up dito sa center kung anong meron sa tiyan mo. So, i-refer kita sa espesyalista na outpatient. Si outpatient na espesyalista, siya magsasabi kung kailangan mo bang ma-hospital o hindi. Ngayon, kung sabihin niya na, ay, hindi ka naman kailangan ma-hospital. Kasi ang kailangan mo na ay ganitong gamot. Bakit? Ang primary. Intindihan po? Okay? Tapos kung sakali po na kailangan mo ma-hospital, dito ka naman pupunta. Kung pa-manage ka dito, hanggang dito ka lang. Kung hindi ka kaya i-manage dito, ay, ano ba pala yung sakit mo at may dumudugo doon sa sikmura mo. Kailangan kang magdala sa mas mataas na hospital, which is the apex and referral. Siya na po yung pinakamataas na hospital. Pagkagaling mo dito, kung tapos ka ng hospital, bababa ka pa rin syempre sa primary care. Kasi kailangan mo pa rin namin ma-check up kung kamusta ka ba. Hindi siya emergency ha, sick, non-emergency. Yan yung mga hindi naman talagang parang hinahirap nga, yung kaya pang patagalin. Yan. Kaya pang makaantay, kaya pang makapagpa-check up. Yung isa naman po is sick, emergency. Ito yung naksidente. Palagay naksidente. Diretso ka na siyempre sa Apex Hospital. Pwede nang dumiretso. Ganun po siya. May tanong po ba? As of now? Kaya pa po? Gutom na? Pwede po tayo mag-working break. Kain na lang habang nag-discuss po ako para diretso po tayo. Ang pinuno ng lokal na pamahalaan bilang kampiyon ng kalusugan. Siyempre po, kung wala po ang tulong ninyo, tulong ni Kapitan, tulong po ng mga konsihal, tulong po ni SP, tulong po ng PHW, lalo tulong ng PHW, ano po, tulong ng mga barangay police, hindi po natin maaatin ang universal healthcare na ito. Ang universal healthcare, pagdating po ng panahon, magkaroon po rin tayo, ano nga yung sinabi ni Madam tungkol sa universal healthcare? Sino nga po, covered bang anak ko? Ay wala itong PhilHealth, ako wala din PhilHealth. May barangay po ang punta para makakuha po tayo ng mga papel para makaregister po tayo sa PhilHealth. Punta po sa MS, punta po sa amin sa IQLSIS. May tanong po? Ano ang maaari mong gawin? May additional po yung mga kasama ko. Anong maaari mong gawin? Pamilya o sambahayan? Pamilya o sambahayan, pagbibigay ng isang malusog na kapaligiran para sa isang malusog na komunidad. Siguraduhin lahat ng pamilya ay kabilang sa huli at tamang tala sa civil registration
Meron pa po ba tayong mga bata, babies na hindi pa po naiitala sa civil registration? Lalo na po mga ITs. Meron pa dyan? Meron pa po? Mga hindi pa po na-register sa civil registration. Meron pa. Ipa-follow up natin yan kasi kapag hindi ka syempre naka-register, isa kang koloro, ano. Pag ikaw ay koloro, hindi ka marirehistro. Tama po, Cons? Ayan. Marirehistro ka pag hindi ka koloro. Kaya kailangan atin pong tingnan ang ating mga sakop, hindi lang po PHW, pati po konsehal. Hindi lang po rin sa ating mga sakop, kung meron po mga pag-iiwanan, lalo na po sa mga IPs po natin. Minsan kasi, nanganak sa community. Pag uwi na hindi pa pala napaparehistro, doon lang po i-rehistro kung saan po nanganak. Kung saan bayan po siya nanganak. So, siya po ay sa Pinamalayan. Ano po? Ayan. Tapos, pagbabahagi ng tamang kaalaman tungkol sa UHC, pagpapatala sa primary care facility, yun po yung gagawin natin. Magpapabigay po ako ng papel para matala. Bawat pamilya, isang tao, isang papel po tayo. Parang nagawa na rin po ito noon. May mga nakikita po ako dun sa ating envelope na nakasingit na mga pangalan ng asawa, na may mga PhilHealth number ID. Nakikita ko na po yung sa mga ITR dati pa. Bilang barangay, ano ang maaari mong gawin? Tiyakin na may sapat na kaukulang healthcare worker sa bawat PHS. Tiyakin ng healthcare worker ay aktibong gagabay at makikipag-ugnayan sa mga pasyenteng nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Tiyakin na ang lahat ng pangunahing serbisyong pangkalusugang itinakda ng UHC ay magagamit araw-araw sa lahat ng oras 24/7. Pag-aangat ng kagamitang pangkalusugan, pasilidad at infrastruktura, masisiguro na may sapat at palaging supply ng gamot. Yan po ang ating isa sa mga problema. Kahit po sa taas, nagkakaubusan po ng gamot. Ang sabi po, dapat daw merong 5% from IRAC na mapupunta daw po na budget para sa health. Ngayon po, ang nangyayari, kapag po nagkahanapan tayo ng batas para maigawa siya sa resolution, maisama siya sa mga session, wala pong maipakitang batas mula sa taas. Kaya ang nangyayari po, minsan, nane-neglect po ng ibang barangay ang ating pong mga budget para po sa gamot. Pero yun pala dapat ang magiging priority natin. Kasi kung dito pa lang sa baba, sa barangay pa lang, magagamot na natin sila, hindi na nila kailangan umabot pa ng Apex Hospital. Ano po? Ayun. Ito naman ay pag-uusapan pa namin ni Kap. Yan, tungkol po dun sa mga gamot. Pero yun nga po, hanggat may supply po sa baba, sinisigurado po naman po na nakakapagdala ako yung isa sa taas. Hindi po siya ganun kadami, pero at least kapag po may nangailangan, kagaya ng equity, may ibigay po tayo. Ayan. Tapos, paglikod ng mahahalaga at tamang datos bilang batayan sa pagdedesisyong pangkalusugan. Yun po yung ginawa ng PHW. Ilan yung may CR, ilan yung wala. Yun po yung ginagawa natin yearly. Ano po? Tiyakin na may doktor na bumibisita sa bawat barangay kahit 2 beses sa isang taon. Ngayon po ay 2 na po ang doktor natin. Si Dr. Sales po at saka yung kasama ko po noon, kung na-meet niyo po siya, si Dr. Rancesa Pigani. Kung kailangan naman po, matatawag naman po natin siya. Basta ahit or time na po, wag lang po bigla. Kagaya po na doon sa sabi. Yan, lokal na pamahalaan. Tiyakin ang local health board ay regular na sinasagawa at may isang kutuparan ang napag-usapan at napagkasunduan. Paglalaan ng sapat at tamang pondo, pagbuo at pagpasa ng mga ordinansa at resolusyon para sa pagsuporta sa UHC at iba pang programang pangkalusugan. Nakaatan po ko ng local health board. Ang local health board po, ang lagi po natin nagtatalunan ay tungkol sa budget. Tungkol po sa budget at saka sa mga yung population. Kasi iba daw po ang population na binibigay sa population na mas mataas po kasi mga target na ibinibigay, mababa naman ang population. Ayan. Tapos, pakikipag-ugnayan sa DOH, PhilHealth at iba pang katuwang sa pagbuo ng programa at inisyatiba. Yan naman po yung ginagawa natin. Nakikipagtulungan po tayo sa ating mga
Sa ating mga ML, ginagawa ko na po yan para po at least ay may coordination na tayo. Mas madali po makapagbigay ng information. Kasi kapag yan po ating pamayanan ay pinatawag nyo ng yung tawag lang, kung mahirap po yan. Kaya kailangan po yun ng tulong ng iba. Yun po gagawin natin. Kung kailangan po humingi ng tulong sa iba, maano naman po humingi. Kagaya po ng mga stakeholders na natawag po natin. Sa RH naman po, ano ang maaari mong gawin? Hikayat ng mga doktor na aktibong gagabay at makikipag-ugnayan sa mga pasyente na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. May mga dumadalaw po tayong doctors dito, German doctors, Vision International Health. Kadalasan po ang pinupuntahan kasi nila ay yung malalaking populasyon, kagaya po ng Bia Pag-asa, kagaya po ng Padrason. So, most probably po, pag ano na mayroong mga medical mission, pwede naman po kayong pumunta. Kasi kung malagay po siya magaganap. Tapos, tiyakin ng lahat ng pangunahing serbisyong pangkalusugang itinakda ng UHC ay magagamit araw-araw sa lahat ng oras. Kagaya din lang po ito lang sa pamahalaan. Tiyakin na ang mga pasilidad ay otorisado at lisensyado ng DOH at PhilHealth. Wag po kayong pupunta sa mga facility na hindi nyo sure kung license ba ito, baka doon pa kayo mapahamak. Ano po? Tapos, pag-aangat ng kagamitan pangkalusugan, pasilidad at infrastruktura. Yan na po yung ating Super Health Center. Magkakaroon na rin po tayo ng mga x-ray po dyan. Pero wala pa pong gamit. Ayan. Masiguro na may sapat at palagi ang supply ng mga gamot, bagdikom ng mahahalaga at tamang datos bilang batayan sa pagdesisyon, pangkalusugan. Tiyakin na may maayos na two-way referral system, yung in-explain ko po kanina na may Apex Hospital. Tapos tiyakin na ang iyo at mayroong meso. Ang meso po natin, siya po yung nagmo-monitor ng mga sakit natin. Kagaya po ni si Ma'am Grace po ang meso natin. Siya po ang tumatayo. Siya yung nagmo-monitor kung naglilinis po tayo. Minsan sabi ko, ay bakit walang check ang ko? Hindi nakapaglinis. Nakapaglinis po, madam. Hindi lang po nakapicture at wala po ang cellphone. No, dami niya may cellphone. Picture. Ano po? Tiyakin ko na makapasa lagi. Ano, Ma'am She? Ng picture. At tayo nabablanko Kita-kita po sa listahan ni Ma'am Grace. Si Meso po, siya rin po yung nagmo-monitor ng ating mga kaso ng dengue. For your information lang po, madami na po ulit tayong kaso ng dengue. Nung nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng kaso, dalawa, hindi po nagkakamali. Yung IPs po natin na nawala. Yung IPs po natin na nawala, at saka yung isa po ay si... yun, si Allen po. Si Allen tapos isang IPs. Kaya naman daw yung si IPs ay nawala kasi siya ay parang malala na bago pa po dahil sa hospital. Sa hospital naman po, ang pwede po nilang gawin ay siguraduhin may kakayahan at may serbisyong pangkalusugan kung wala ito sa komunidad o RHU. Tiyaking mayroong maayos at gumaganang referral system. Apex Hospital, palakasin ng kasunduan at koordinasyon sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement. Yan naman po yung ginagawa ng bawat isa dyan. Kagaya po namin, meron po kaming MOA sa OMCDH na tatanggap po sila ng pasyente galing po sa amin. Anong bahagi ng bayad para sa serbisyong pangkalusugan ang covered sa Universal Healthcare? May tanong po. May naguguluhan po ba? Wala naman po. Malinaw po. Malinaw po. Panoorin ko pa din. Panoorin po muna natin. Ako po si Nanay Mary Grace Calamba, 31 years old po. Nakatira kami sa Mungun, Lower Lobos po. Ako po yung nanay ni Matt Franco. Namumblema po kasi kami sa pagbayad sa ospital kasi yung tinurok ni baby, mamahaling gamot.
laking tuwa ko po. Nasagip yung buhay namin dalawa ni baby ko. Hindi lang po yung buhay na, pati yung financial problem po namin ng mag-partner na sagot po ng benefits po. Kaya tuwang-tuwa po kami nung nalaman namin na mayroon palang ganitong programa sa akin. I really felt how difficult it was for the parents and the family to meet all of these financial needs for the patient. When I heard that his benefit ranging from 10,000 to 120,000, this is such a huge amount of help for them. Palabas na po kami ng hospital after 18 days. Sabi po ng staff ng Governor Sistino Galeares Memorial Hospital, sagot na po lahat ng PhilHealth, yung billing namin sa hospital. Napauwi natin yung isang bata na inaanay ng pamilya ng 6 na taon. With the help of Zeben, the additional facilities and medications was given. There's like a number of prematures that we are getting because we are the referral hospital here in Bohol. So it ranges from 15 to as high as 25%. It's quite a high number. Maliban sa karagdagang gamot at additional na teknolohiya na nibibigay ng Zeben, nakakatulong din ang Zeben sa pagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilya na nangangailangan. Nagpa-check po ako sa Galeares Hospital. Napaaga po ako sa panganak ko dahil mataas po ang blood pressure ko. 35 weeks lang po ang baby ko. Nagtagal po kami ng 10 araw sa hospital kami ng baby ko. Inalagaan po nila ako at inasikaso hanggang sa manganak po ako. Laking ginawa po sa akin at sa pamilya ko dahil wala po kaming nabayaran sa panganak ko. Paglabas namin, masaya po kami dahil healthy na po kami dalawa. Yung pag-aalaga ng maliliit na bata is for me challenging. Dapat meron tayong puso sa pagbibigay ng pangangalaga sa mga maliliit na bata. Ang mas challenging pa po dun is pag nakita mo yung mukha ng ina na hopeful sa survival ng anak. Upload ko to sa YouTube mo. Doon po sa video, parang in coordination po tayo ng PhilHealth, ng WHO, yung Universal Healthcare Act po kasi galing siya sa WHO. Kaya usually, ang ibang bayan, ibang bansa, wala na halos binabayaran po sa kanilang pagpapa-hospital. May mga benefits po talaga na nakukuha sa PhilHealth, kagaya nun na nalilas po yung bayarin nila. Kapag po sa PhilHealth, dati kasi, di ba kapag sa hospital, kung ano yung kwarto mo, 1,000 siya. Dati to 1,000 yung kwarto mo. Kasi ikaw ay premium payer ka, isa kang direct contributor. Gusto ko ay suite room, arte. Suite room, 1,000 po yung kwarto ko. Dati, ang kina-cover ni PhilHealth, 600. So, ang binabayaran mo lang per day, 400. Ngayon, kung ikaw ay isang indirect contributor, ikaw ay hindi ka nagbabayad ng PhilHealth mo, pwede kang makalibre, hindi ka na magbabayad ng 400. Pero, hindi ka pwede sa suite room. Doon ka mapupunta sa basic accommodation. Sa ward or doon sa, hindi man siya, sa 500, hindi man siya yung aircon na room, at least hindi naman siya yung sasabihin mo na parang pinagkaitan. Pero at least, ang aim kasi natin dito, maibigay ang pangangailangan pangkalusugan ng tao. Ganun po. Libre ang basic health services, ngunit ang gastusin higit pa sa basic health services ay inaasahan na may kaukulang halaga. Ibig sabihin po, libre naman po yan. Kaya lang, kung mga kailangan ako ng CT scan, syempre, may bayad po yan. Kung mga kailangan man ako ng, siguro sa basic health services, kasama pa rin ang mga x-ray. Mag-charge man siya, minimal lang siya. Pero yung mga gagamit po ng malalaking aparato, yun po tayo, may dagdag na bayad talaga. Yun. May tanong po?
Tama ba ang explanation ko? Pero nga dati, no, parang less lang siya. Ngayon po kasi, ang nililess ni PhilHealth, pagkatapusan na. Depende na po sa magiging final diagnosis mo. Kunwari, ang diagnosis mo ay UTI. Dati, pag UTI, 3 days, pwede ka na umuwi. Ngayon, pag UTI, 1 week talaga. Kasi ang UTI ko, ang gamutan niya is 1 week antibiotics. So, 1 week bago ka matapos, bago ka umuwi. Ang PhilHealth po ay may nakatakdang araw kung ilan dapat ang minimum stay mo sa hospital. May libro po yan eh. May nakatakdang araw, may nakatakdang cover niya. Kung kunwari ang cover mo sa hospital ay 50,000, bakit ka naman pupunta sa private hospital na sobrang mahal kung ang cover lang pala niya ay nasa 50,000 lang? Minsan, kapag gano'n, ang doktor, ang ginagawa niya, tingnan mo nga kung ano ang mas malaki ang coverage at yun ang i-main diagnosis ko para mas malaki ang malas niya sa PhilHealth niya. Para mas malaki ang mabawas na babayaran niya. Ganun po minsan ang ginagawa ng doktor. Ganun po ang experience ko before. Yeah. Ano po ang covered sa PhilHealth? Gamot, diagnostic services. Gamot po, hindi na po tayo mamimili. Kasi ang generic po at saka branded. Ano po kaibahan nila? Pag generic at branded. Yung generic, hindi po yun nagana. Yung branded po nagana. Hindi po. Hindi po yun ganon. Paracetamol. Ang paracetamol na generic ay kaparehas lang ni Biogesic. Si Biogesic, may pangalan lang siya. Kaya siya mahal. Pero, parehas po silang paracetamol. Wag lang po manalagdagan na paracetamol and ganyan. Iba na po yun. Kaya po, pag bibili po kayo ng gamot, makikita niyo po dun sa gamot merong nakabox. Ano ba ang generic? Nakabox o hindi nakabox? Nakabox. Pag bumili ka ng gamot at nakabox, iinom ka ng gamot, bumili ka ng gamot. Bioflu at paracetamol. Ininom mo ng sabay. Mali po, kasi si paracetamol, nandun na siya kay Bioflu. Isa lang ang iinumin mo. Kaya yung iba, nagdo-doble-doble ang inom. Nag-overdose po tayo. Not only naka-overdose na pala tayo. Ano ang bibili nito ay Alaxan at saka Medicol. Parehas pala yun. Parehas lang po sila. Magbabasa po, para at least alam niyo po, iniinom yung gamot. Ayan. Parehas po ang generic ha. Hindi po generic at hindi gumagana. Pag tinanong mo, ano kayo ba ng generic at branded? Generic hindi nagana. Magana po parehas. Diagnostic services, yung mga laboratories po natin. Emergency health services sa ambulance po natin. Actually, ang Bansod lang po ang nagbibigay ng libreng serbisyong hatid. Kasi kapag po sa ibang bayan, may bayan po talaga yan. Pero pag sundo po, nire-require, hindi naman po, parang kung maaari, hanggat maaari, makapagbigay po yung taong susunduin. Kasi wala pong sakay ang ambulance papunta doon. Pero kung ambulance po ay nandoon, at magpapasundo ka, wala naman pong problema sa pabalik. Pero kung ang ambulance ay nandito sa atin at susunod ka ng Calapan, hanggat maaari po sana, ay makakapag-abot po ng panggasolina. Yun po ay sa munisipyo yung natin. Hindi naman siya batas eh. Parang Consideration. Parang ganun po. Tapos hospital, covered po ng PhilHealth. May mga hospital, lahat ng hospital ay covered ng PhilHealth. Depende na lang kung ang pupuntahan mo ay yung kagaya ng mga St. Luke, syempre mahal po doon. Pag sa mga PGH, less naman po ang babayaran natin. Kagaya po nung sinabi ko, ang dagdag bayad po ay dun sa mga higit sa mga basic health services lang po. Tapos, HMO o health insurances. May mga health insurances po tayo na private, kagaya ng mga Medicare, kapag nagtatrabaho sa Manila, yung mga anak na nagtatrabaho sa Manila ng mga call center, may mga HMO po ng mga yan. Kasama po sa Health Insurance Act. Ano ang Special Health Fund? Nagtataka po ba kayo kung saan paano kapag na-hospital yung mga indirect contributors? Saan sila kumuha ng pagbayad? Bakit sila libre? Doon po kumuha sa mga direct contributors. Malaki po ang parte ng direct contributors, kaya po sila nakakalibre. Ang Special Health Fund naman po, ito po ay ang pinagsama-samang pondo o pooled funds na nakalaan sa mga serbisyong pangkalusugan, health system operating cost, capital investment, sweldo ng mga karagdagang health workers at incentives sa lahat ng health workers.
Dito po pumapasok yung mga HEA natin. Yung mga HEA na receive ng HW natin. Tapos dito din po pumasok yung mga pondo ng para mabuo yung yung COVID vaccines natin. Sige, sir, may explanation po sa akin. Saan lang galing ang Special Health Fund? Galing po sa national government, galing po sa PhilHealth, galing po sa katuwang na ibang bansa, kagaya po ng mga vaccine natin. Sa mga NGOs, kagaya po ng mga Helen Keller natin ng mga libre po ang gamot. Religious organizations, yung Vision International, Ma'am Lizelle? Religious yun, no? Tapos, local na pamahalaan po. Sila po ay laging ng budget para po may magamit po ang mga in times na kailangan po. Ang tawag ay nakakapag-supplemental. Ang paggagamitan po niyan ay population-based, kagaya po ng sa mga COVID vaccines na pinagamitan, kagaya po ng individual-based sa mga hindi po, mga indirect contributors po natin, mga sistemang pangkalusugan, investment capital, at mga healthcare worker. Yung mga incentives po na nakuha ng healthcare worker, doon din po siya nanggaling mula sa Special Health Fund. Pero syempre po, bago po mangyari lahat ng ito po ay batas pa rin. Nakapasok pa rin po lahat sa batas para mas malinaw po kung saan galing, anong paggagamitan, magkano, lahat po ay nandiyan sa batas. Top 5 benefits that Filipinos can expect from National Health Insurance Program under the Universal Healthcare Act. Immediate eligibility in all healthcare services. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-present ng PhilHealth ID mo para lang makagamit ka ng servisyo nila. Kasi lahat ay automaticong member po ng PhilHealth. Low co-payment in basic or service warranty accommodation. Yun po yung sinasabi ko kanina na kapag nasa basic accommodation ka, wala ka namang extra babayaran. Co-payment only applies for patients who prefer to avail additional amenities. Additional benefits for direct contributors will be designed as needed. Kung sakaling kailangan lang po. Universal healthcare. Kung tayo po kanina ay sino covered, lahat ng hindi covered, lahat sila ay mako-cover na. Yung serbisyo po nila, anong serbisyo ang covered? Hindi. Mako-cover na Hindi. po lahat. Malagay na po yung mga serbisyo. Kagaya po ng pagkakaroon ng super health center po natin. At mababawasan po yung mga binabayaran po natin sa hospital. Kung yan po ang dimension ng universal health care, dagdagan pa po siya, naging 4 pa po siya. Kung kalidad ng serbisyo, hindi po ba mas maganda? Na maibigay mo sa lahat ay tama, mabigay mo sa lahat, mas mataas sa serbisyo na may kalidad, at mabigay mo yung serbisyo pangkalusugan na may quality. Yun po ang mas maganda. Tama po? So, dapat po pala ang aming binibigay ay quality health care. Mga HW na, quality health care. Baka matamang pa siya sa pasyente. Bakit kailangan nating alamin ang universal health care? Progressively realize universal health care in the country through a systemic approach, kagaya po ng ginagawa natin, and clear definition of roles of key agencies and stakeholders towards better performance in the health system. Ibig sabihin po, hindi lang po ako ang may role para ma-achieve po natin ang Universal Healthcare Act. Bawat isa po sa atin, bilang konsehal, bilang mga teachers po natin, bilang PHW, may kanya-kanya po tayong roles para makuha po natin ang Universal Healthcare Act. Hindi po ba kapag nakita niyo siya, ay, ganun pala yun, kaya pala yung ibang bansa ay walang binabayaran. Ganun pala kaganda ang Universal Healthcare Act. Hindi ko po ito magagawa na ako lang, hindi kailangan ko po ang tulong ninyo. Ensure, pangalawang objective po ng Universal Healthcare Act, ensure that all Filipinos are guaranteed equitable access. Ano nga po equitable? Anong pangangailangan? Yun po ang ibibigay. Equitable access to quality and affordable healthcare goods and services and protected against financial risk. Ibig sabihin, kung mga kailangan ng, bakit ko naman ipapa-ultrasound kung hindi ko naman kailangan? Ibig sabihin, ng ipapa-ultrasound ka na, yung may kailangan lang. Bakit ko naman siya ipapadala doon sa Apex Hospital agad? Dito lang naman sa
hospital sa province, okay na siya. Ganun po ang ibig sabihin ng Universal Healthcare Act. Kung kailangan mo, ibibigay ko. Pero, mas maganda kung may maiiambag dito ang bawat isa pa sa atin. Regardless sa barangay, makakapag-provide po tayo ng mga simpleng pangangailangan para po sa ating nasasakupan. Sa simple pong pag-interview, kung ano po ang kailangan, manonote po natin siya para pagdating ng mga EIP planning, masasama natin siya sa mga budgeting po natin. Tama po? May tanong po? Maraming salamat po. May tanong pa po ba? Ako ba magtatanong? Anong oras na po? 11:30. 11:30. At dahil ako kayo nag-discuss ng Universal Healthcare, titignan ko po kung naintindihan niyo po yung kaninang RA 1122. Mahaba pa pala yung slide. Ipapagawa ko po. Bilang po, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Sige po. Bilang po. 3, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Barangay Police po ay 1, 2, 3, 1. Lahat po ng 1 magsama-sama. Sige po. Lahat po ng 1 barangay Police. 1. Sama-sama po lahat ng 2. Sama-sama po. Dito po ang 1. Dito po ang 2.